Kumpara noong mga nakaraang taon, mas kaunti ang mga Pilipinong sumalubong sa bagong taon ng may pag-asa. Base yan sa isang survey ng Social Weather Stations o SWS. Live mula sa Quezon Memorial Circle, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, anong inaasahan ng mga kapatid natin para sa 2026? Gigi, napakaraming namamasyal at nagpipiknik at naglalaro dito sa Quezon Memorial Circle sa unang araw ng 2026. Kaya kinuha na natin itong pagkakataon na ito para tanungin natin kung ano yung sentimiento nila sa pagpasok ng bagong taon. Pakinggan natin ang mga sinabi nila. Yung pag-asa, wala naman yun kung hindi ka magsusumikap sa buhay, di ba? Siguro hindi naman kailangan matakot. Harapin mo na lang kung ano yung meron na darating. May pag-asa po. Pag-asa. Prayer ang kailangan lang po. Gigi, base sa face-to-face survey ng Social Weather Stations o SWS, 89% o siyam sa bawat 10 Pilipino ay may pag-asa, humaharap na may pag-asa sa pagpasok ng bagong taon. Mukhang mataas yan, Gigi, pero sa totoo niyan, kumpara noong nakaraang taon, mas mababa yan doon sa 90%. At sa 96% na naitala naman noong 2023. At ito rin ang lowest in the past 16 years o simula pa noong 2009. Ang sabi ng isang political science professor na nakausap natin, apektado raw talaga ang mga Pilipino nitong flood control scam. Pakinggan natin ang sinabi ni UST Political Science Professor Froilan Calilong. I think this is actually being created by the realities that shape 2025, mainly itong mga nangyaring political noise, itong nangyaring flood control scandal, yung corruption sa gobyerno that I think is really taking its toll on the public and the perception, particularly with regards to the promise of good governance. At Gerard, itong mga nakausap mo, ano daw ang hiling nila para sa 2026? Alam mo, Gigi, mukhang tugma nga yung sinabi ni Professor Calilong doon sa hiling ng mga kapatid natin. Pakinggan natin yung sinabi ng mga kapatid natin. Sana po maibalik na nila yung perang ninakaw nila. Kasi syempre nagbabayad din po ako ng tax. Maayos na yung sa flood control. Yung about doon. Ang laking pera nun sayang kung sa ibang bagay na punta, di ba? Gaya ng mga healthcare natin, mga ganun sana. Tapos mas maayos na kalsada. World peace. Iwas kurakot. Gigi, nasa kamay na rin ng mga otoridad kung meron nga bang makupapakulong na big fish o yung mga malalaking personalidad na sangkot sa korupsyon. Kaya magagawa lang ng ordinaryong Pilipino gawing oportunidad itong mga pagsubok para mapabuti ang sarili nila. Gigi. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon Memorial Circuit. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.